Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. So, ngayong umaga ay marami tayong itatanim. Pero pakainin muna natin yung mga parrot natin, birds sa taas. So kapag mag-visit po kayo, magsabi po kayo kung kailan. Kasi minsan kasi nakawala yung aso namin. Hindi naman nangangagat yun, kaya lang nananamba. Or yung tatalunan sa katawan. So better kung magpa-schedule na hindi agad-agad para maano rin po natin na meron po mag-a-assist sa inyo dito. So pakainin ko lang saglit ng mga alaga. So ayan, itong ating mga alaga Indian ringneck, may mga CWR yan. Actually meron tayo dating African Grey, kaya lang namatay. So ito pagkain nila, ito agibis mix na binabad ng overnight. Tapos ang fruits kung anong available na marami ngayon. So salamat po ang ating alaga. Isang dahilan kung bakit ako nagpagawa ng asa namin mo. Kasarado din, pero paano tinulak niya. Hindi makakit, mahirap ibaba. So yan, isang dahilan po kung bakit kami naglagay ng steel matting, kasi nung pandemic akala ko mag-zombie ako, apocalypse na. Hindi, joke na. Hindi, parang pwede makaakit yung mga cat, no? Kasi ang gustong-gusto nila higaan yung mga halaman. So, pag hinigaan yan, condition, instead na ready na gumanda or pour out, ihintay mo na namang mag-perk out. Siyempre, pangit naman mag-out ng halaman na hindi presentable. So may mga time din na nagdo-dormant tong halaman. Kagabi lang ay parang dalawa yung nagtanong sa akin about dormancy. Dalawa sa Shopee page, Shopee store. So kapag nagdo-dormant po yung aming halaman, hinahayaan lang namin. Kung maganda naman po yung media, hindi nyo na kailangan i-replant yung inyong dormant na halaman or ilagay sa ref. Actually, never pa po kami naglalagay ng halaman sa ref para i-undergo ng dormancy. So, meron lang sa 7 years na pag-aalaga namin, may isang beses lang kami na naglagay ng halaman sa ref, which is ngayong taon. Naglagay kami ng halaman sa ref o refrigerator dahil 3 sako kasi yung halaman na numating. So hindi namin ma-replant ng 1 o 2 araw, inabot kami ng 3 or 4 na araw bago namin maitanim lahat. So kung di namin yun ilalagay sa ref, maaaring mabulok or matunaw, mamatay yung halaman at hindi makarecover agad, no? Or worse, mamatay nga. So ang ginawa namin, ilagay namin sa ref. So relax lang kami magtanim. Almost 1 sako, 1 araw, since 3 sako po yun. So yung mga halaman po na yun hindi sa akin. Ito po yung mga halaman na binanggit ko, yung mga nasa sako. Lahat po ng may mga kakaibang tag at halo-halo sa isang tray ay hindi po yan sa akin. Yun po ay sa isang kaibigan na collector, isa siya sa mga pinakamaraming Venus flytrap sa Pilipinas dati. Ewan ko ngayon kung siya pa rin. Marami po siyang siya po yung collector na talagang halos kinokollect niya lahat ng available na BFT sa Pilipinas at ganoon din sa abroad. So may mga iba siyang mga kaibigan natin dito na ganoon din po yung mga ginagawa. So alam po natin na ang BFT ay napakaraming cultivar. Kaya yung 3 sako po ay very minimal po yun. Sabi niya sa akin, kung nakita mo yung halaman ko dati nung time na pumunta ka, sabi niya, kung nakita mo lahat yun, mas marami yun.
Kasi nung time na yun, pinakita niya lang sa akin yung isang side ng kanyang collection. At yung the rest ay nandun sa basement po yata nila or sa isa pang building or kwarto. So ito yung pinadala niya sa akin. Ito yung mga natira dun sa mga namatay na mga halaman na, kasi dumating yung time na ano rin siya, nagkaroon siya ng problema sa schedule niya, kaya ayun, may mga namatay rin ng plants. So sa pagkahalaman ganun talaga, pagka nawalan ka ng schedule, maraming magiging kapalit na halaman na mamamatay. So ito pa yung iba. Ayan. Yung iba dyan mga real talaga, kita nyo yung kulay na yan. Tapos kahit saan ka tumingin, may makikita kang mga rare na mga BFT. Ito, pag hindi po ito for sale, pinapaalam ko pa sa may-ari, no, kapag may gusto kayong bilhin. Kasi ang usapan namin dito, para ramihin muna. So, ayun, ito dormant po ngayon. Nag-iitim siya. So kung nadidiligan nyo naman na maayos yan, ito yun, hindi naman nag-dormant yung iba, no? So pag may mga time na nagdo-dormant, wala kayong magagawa. May mga laman talaga na minsan nagde-decide dormant. Isang way para mag-skip ng dormancy ay propagate mo yung halaman. Ibig sabihin, hatiin mo yung rhizome, o kung may iba ka pang paraan ng propagation, pwede mong gawin yan. Tulad ng ginawa niya dito, nung ginala ko yan dito, yan, may mga propagation siyang extra. And one way to keep your cultivar ay mag-propagate continuously. Kaya nga lang, kung nasa 100 or mahigit pa ang inyong mga iba't ibang mga cultivar na kinikip at napakadami na, paano nyo i-continuous, di ba, na na i-propagate yun. Kaya nga dito, ang mainly ginagaano namin, mga kinikip namin na plants, yung mga kumbaga may mga unique traits, no? Tapos hindi ganun karami, para kumbaga pasok sa beginner, at meron din kaming continuous na pailan-ilan na for collector naman. Kasi hindi mahal po pag mga collectors level na halaman. Nagre-range siya ng 4K hanggang 25K pataas. Depende pa yan, no, kung anong klase. O kung naging white pa yan, white cultivar na rare na bago, talagang 25K yan. May mga ilan nga dito napakaliit na hindi ko napapakita kung ano. May mga ilan po dyan na nag-survive, no? Tulad nung unicorn na puti, nasa 15 to 25K yun. Medium, small ito, medium size. Saan na kaya yan? Mga kakaiba po kasi yung mga hinahanap ng mga collector. May mga iba't ibang traits. Yung iba naman gusto lang nila, halimbawa basta't marinig lang ng ibang pangalan, yan, basta't legit yung source, syempre alam na nila na must have yun. Pero sa mga baguhan, hindi ko po in-encourage na mag-focus kayo dun sa mga pinakamahal na cultivar. Pero kung may pambili kayo at kailangan nyo talaga na ganun kamahal, hindi walang problema doon kayo mag-start. Kasi bakit yung pinakamura? Syempre para habang nag-aaral pa lang kayong mag-alaga, kumbaga hindi ganun kalaki yung risk nyo, no, na mamatay yung halaman. Kasi pagka mga rare kasi, minsan nakakakaba talaga alagaan. Kasi ba kung yung isang piraso ay namaabot ng 4 to 15 to 25K. So ang hirap po talagang isipin na makikita mo yung halaman mo na nagde-decline yung health, diba? So pag namatay yun, talagang apektado ka emotionally. So
better kung mag-start ka sa mura. So, ngayong araw na to may bumili nga pala. Bago tayo bumaba, ipapaso natin yun kasi pagbaba, ipapak naman natin. So, may bumili na ito, Madagascariensis. Ito isa sa mga pinakamadaling i-propagate na Sanju. So, ang ginagawa namin dito to propagate ay kumukuha lang kami ng ay gaano kalaki, maliit or malaki. Pwede nyo gawing propagation materials. So, patayong gunting para mas maganda yung sample natin. Kasi kung bubunutin ko lang, aawa rin yung halaman. So, ganito. So, if ever, halimbawa ito po ay medyo mahaba-haba na, medyo mahirap na isip to eh. So, mother plant na talaga to. Ang gagawin namin dyan, ito yung root system nyo. Hindi na mahila kasi nakadikit na yan sa amo. So, ang gagawin ko lang dyan, putulin. May nahulog pang ilang dahon. Tapos, yung pinaka-stump niya, tutubuan po yan parehas na another Madagascariensis. So, eto naman, kung itatanim ko to, magkakaugat to. Pero kung may gagawin pa ako na para na rin sa nakabili, maparaming agad. Ganito yung pagpaparami niya. So, putulin nyo lang yan dyan. Sa inyo na yan kung gaano kahaba. Pero in this sample, 3 lang. Tapos, pwede nyo siyang itanim sa media na dati yung kung saan nakatanim yun. Kung nakabili kayo ng sa amin, dun sapat na rin yun, tanim nyo. Pati itong mga to. So, halimbawa yan, tulad yan, paano mo na i-identify kung saan yung taas at ibabaw yan? So, madali lang. So, since ayan yung mga nasa taas no? Karamihan niya may mga huling mga maliliit na insekto. Kita niyo yan. May mga itim-itim. So, ayun syempre yung ibabaw, di ba? Kung makalimutan nyo talaga, hindi nyo ma-identify dahil beginner kayo, pwede nyo ihiga na lang na ganyan. Ano bang tawag dyan? Diagonal, pahiga. So, mas maganda pa nga kung gano'n ang gagawin nyo. May mga nagtatanong dun sa live na technique, live sphagnopos. Ginagawa namin dyan para mataas rin yung chance. Bakit hindi mo ihiga sa live sphagnopos? Kasi sa live sphagnopos, hindi mo kailangan isipin kung didiligan mo na, kasi pag diniligan mo yung live sphagnopos, didiligan din siya. Tapos yung moisture nandun na rin, yung halumigmig nandun na din. So ito yung mga live sphagnopos, ginagawa lang namin yan. Pwede mong pahigain yung parang itago lang. Yung mga sikreto na hindi nyo basta-basta mapapanood sa kung saan. Through experience at research na rin. Yan. So ihihiga nyo, nandyan po yung isa, nandun yung isa. Pag tumubo yan, marami na. So pag dinidiligan nyo yung moss, as long as kinikip nyo na hindi ganyan na puti, kundi green, mabubuhay nyo yung moss, mabubuhay nyo yung halaman. Tulad na lang ng mga propagation dito ng mga pitcher plant. So kung mapapansin nyo, pag mga rare na halaman namin, mostly nakatanim sa mga live sphagnopos. At kung napanood nyo na yung mga nauna naming mga video, kahit rare o hindi, nasa live yung mga yan. So ito pong mga sandamakmak na variegated, sa live rin niya nakatanim. Naging gubat na dahil alas pinabayaan na namin. Pero yun yung pinabayaan pero tumubo, diba? Tapos eto naman, yung mga bagong dating na seedlings ay nilalagay namin yan sa live, at kapag tinransfer namin, sinasama na rin namin yung live sa paligid tulad ng ginawa namin dito. Diba? Dalawang tray lang yan, pero tingnan gaano karami na ngayon. Yan ay Lowy X Ventricosa. Kung kilala nyo si Lowy X Ventricosa yan, ganyan karami Lowy X Ventricosa natin.
At may pailan-ilan pa tayong maliliit na seedlings dito at doon sa ilalim. Pero ilang piraso lang yun, wala pang 5. Kasi mga naunang stocks yun. At nung nakita ko na kayang-kayang alagaan talaga dito. Kasi na-outdoor ko yun dati. Eh ngayon medyo may climate change. Kaya tinry ko munang konti. Ito pag wala kasing live, tingnan yung nangyayari dito. Buti nga nakakita natin Tuyo. Buhay pa siya ngayon. Pero kung hindi ko ito madidiligan ngayon, matay ito. So maganda rin na sa live nyo may tanim. Kahit hindi live, tinan nyo, kita nyo namumuti, diba? Ganyan din kapag nasa live sphagnum. So anyway, may mga activities lang ako na gagawin ngayon. Mga inutos si Mrs. Tapos magtatanim din ako ng mahigit 300 na Venus flight. Siguro dito na natin lalagay. 3 box lang naman yung 300. So 1, 2, and 3. So may space pa tayo para mag-work para sa ibang mga ano natin na pwedeng gawin. So yung mga moss pala, pag gagamitin nyo tulad na ito, pwede nyo ibabad dyan. Tapos ayun, pwede nyo nang gamitin na huwag nyo lang i-overnight kasi babaho nakababad. Mga lang, mga ilang oras. Kung overnight pwede naman, basta i-drain nyo after. Kasi mag-uumpisa na yung parang ferment o magmaho. So magbubula-bula tapos amoy kanal. May germs yata yan, bacteria na nagpo-form kapag pinabayaan nyo nakababad sa tubig. Pero manageable naman. Pwede nyong hugasan or patuyuin, mawawala na yung amoy. So yun lang muna. At ako ay may mga tatanim lang, kukunin ko yung mga dapat itanim. Tapos update po pala, may mga paparating tayo na mga bagong nepenthes. So yun lang. Yung chimera na nepenthes na pinost ko last time, yung alam mo yung picture plant pero magkaiba yung picture na nalabas. Isang kulay puti at isang kulay pula. Hindi siya puti na variegated puti siya na parang porcelain tapos spotted. Mas rare pa yun sa sa variegated kasi ang variegated marami kang makikitang variegated pero napaka-rare na ng variegated sa 100,000 siguro, minsan wala pa millions, di ba? Pero sa chimera, special cases lang yan baka in 2 million, 3 million, baka wala ka pang makita. Basta meron akong kakilala na lumaki na siya na yung magulang niya nag-aalaga ng nepenthes through seeds. One time pa lang siyang naka-encounter na chimera na nepenthes. So sinecure ko talaga na makuha yun. So hopefully dumating ng buhay kasi abutin ng 2 linggo bago dumating dito yun. Chimera na nepenthes. Grabe. So yun lang muna at ako'y bababa na muna. God bless and bye.